Hello? Sino to? Tanong ko sa kabilang linya. Tulungan mo ako. Alam kong nakita mo ang lahat. Tulungan mo ako. Tumindig ang balahibo ko sa narinig ko. Nabato ko ang phone ko sa sobrang takot. Biglang nag-loudspeaker ang phone. Tulungan mo ako! Tinakbo ko ang phone at pinatay. Nagpa siya akong palipasin na lamang ng magdamag. Sino nga naman ba makakatulog pagkatapos kang makatanggap ng ganong tawag? Buti na lamang at hindi na nasundan ng nakakatakot na pangyayaring iyon. Wala akong gaano na itulog noon, pero pumasok pa rin ako sa opisina. Napansin pa ako ni Manong guard noon. Aba ma'am, namamaga yata ang mata niyo. Overtime kasi kayo ng overtime. Naging kabiruan ko na ang guard doon. Siguro ay dahil sa 2 years na rin akong nagtatrabaho doon at madalas kong mahalimutan ng aking ID, kaya pinahihiram niya ako ng guest pass. Sumakay ako ng elevator. Pininot ko ang 23rd floor. Solong-solo ko yata ang elevator ng mga oras na yon. Pero bago siya magsara ay humabol ang isang lalaking familiar sa akin. Siya ang nakita kong lalaking pumatay doon sa babae. Hello! Magiliw nabati ng lalaki. Hindi mo akalaing isa itong kriminal sa ayos niya. Tumangon na lamang ako. Ayoko namang mahalata niyang hindi ako komportable na kasama siya at baka isunod pa ako. Nag-overtime ka raw kahapon? Anong oras ka umuwi? Natakot na ako sa sobrang pagkausisan niya sa akin. Maaga lang, bago pa lang dumidilim noon. Pagsisinungaling ko, ayaw ko malaman niya na ginabi ako at umuwi noong oras na ginawa niya ang krimen. Biglang bumukas ang elevator at lumabas ako. 18th floor pa lang pala. Yun, paglingon ko ay nakita kong masama ang tingin ng lalaki niyon sa akin. Mukhang alam na niya na may alam ako sa ginawa niyang krimen. Tutunguin ko sana ang fire exit para dumaan doon at umakyat sa 23rd floor para makahingi ng tulong sa mga kaopisina ko. Ngunit hindi ko alam kung bakit ayaw bumukas ng pintuan ng fire exit para bang may pumipigil sa loob. Tumakbo ako papalit sa isa pang elevator. Eksaktong nagbukas ang elevator. Pababa iyon pero sumakay na rin ako. Papasok na ako nang makita ko muli ang lalaki na lumabas ng fire exit. Kinilabutan ako. Kung dumaan pala ako ng fire exit ay nakasalubong ko na siya. Sandali! Sigaw ng lalaki. Muntik na siyang makapasok sa elevator bago ito nagsara. Dumiretso ang elevator sa ground floor at hindi na iyon bumukas para sa ibang floor. Sa ibaba ay agad akong humingi ng tulong kay Manong guard. Sinabi ko agad sa kanila ang aking nalalaman. Matapos noon ay pinagtago muna niya ako. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang lalaking yun at nagtanong kay Manong guard kung nakita ba nila ako. Buti na lang at pinagkaila ako ni Manong. Sinabi nilang lumabas akong ng building at nagtatakbo. Dali-dali namang umalis ang lalaki. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at hinuli ang suspect sa pagpatay. Wala kang ebidensya na ako ang pumatay! Galit na sigaw ng lalaki. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo siya sinakal ng necktie mo gamit ang isang kamay mo at ginilitan mo siya ng leeg. Nakita ko kung paano mo siya nilagay sa isang body bag at binuhusan ng tubig ang mga nagkalat na dugo sa daan. Sagot ko sa kanya. Tinignan niya ako ng masama para bang sinasabi niya na kapag nakawala ako dito ay susunod kita. Dinala na siya ng mga pulis at hiningan na rin ako ng statement. Pagkalipas ng ilang minuto ay may mga empleyado na nagreklamo tungkol sa elevator. Manong pasabi sa technician, pakicheck yung elevator. Kanina nilagpasan lang kami ng elevator.
Pinindot naman namin yung button, wika ng isa. Ako rin manong, nasa 12th floor kami nung hinintay namin bumukas yung elevator. Pero nilagpasan din kami. Segunda pa ng isa. Naalala ko ang nangyari kanina. Ang pintuan sa fire exit na hindi mabuksan at ang elevator na dire-diretsong bumukas. Di kaya tinutulungan ako ng kaluluwa ng babae na yun. Para rin matulungan ko siya. Kung nakapasok ako sa fire exit na yun, ay siguradong mapapatay niya rin ako. Kung ang elevator naman ay tumigil-tigil sa ibang floor, tiyak na maabutan niya ako sa baba at hindi makapagtago. Kung ano ang misteryo ang nangyari noong araw na yon ay hindi ko alam. Tungkol naman sa biktima, nakuha niyang pamilya niya ang ustisya para sa pagpatay sa kanilang anak. Hindi lang pala iyon ang pagkakataong may pinatay siya. 6 na counts of murder ang hinatol sa kanya. Hinatulan siya ng mababang hukuman ng habang buhay ng pagkakabilanggo. Ngunit 3 buwan matapos ang kanang pagkakakulong ay nakita siyang patay sa loob ng selda. Inatake raw siya sa puso. Ang kanyang itsura nung araw na yun ay parang nakakita siya ng nakakatakot na bagay.